Flowers for the prettiest girl I know. Bungad ng nakangiting mukha ni Regine. Kirsten rolled her eyes. Here we go again. Regine Alejandro Reyes was probably the most sought-after bachelor in town. Ito na rin ang pinakamasugid niyang manliligaw sa universidad na pinapasukan niya. Regine had everything. Well, except her. Gwapo ito. Mayaman. Matalino. Athletic. Generous. At approachable. He was almost perfect. Ang problema, hindi niya ito type. She gave him a look that clearly told him to take a hike. Pagkatapos ay nilagpasan niya ito para maupo na sa loob ng classroom. Wala siya sa mood para i-entertain ang kakulitan nito. Isa pa, may problema siyang kinakaharap ngayon. Subalit gaya ng dati, tila manhid ito sa mga irap at pagsimangot niya. Nakasunod pa rin ito sa kanya at patuloy sa nakakainis nitong pang-iistorbo. What's wrong, princess? Ayaw mo ba ng white tulips? Nakakunot ang noong tanong nito. Lalo siyang napika nang marinig ang endearment na ginamit nito. Pet name niya iyon sa bahay at ang daddy lamang niya ang gusto niyang tumatawag niyon sa kanya. Ipinaalala lang lalo ni Regine ang dilema niya sa daddy niya. Lalo tuloy umigting ang pagkairita niya. You want to know what's wrong, Regine? You. Everything about you is wrong. Can't you see? I'm not in the mood. Ubod ka ng kulit. She's not. Napakalakas yata ng boses niya. Nakuha niya ang atensyon ng kapwa niyang estudyante sa room. Umugong ang bulungan. Ang iba ay pangangatsaw sa binatang namumula ang mukha dahil sa pagkahiya. Noong dumating ang professor nila sa Economics 101. Anong kaguluhan ito? Malakas na sabi ng papalapit na si Miss Catriona. Matandang talaga ito. Nakatutok agad sa kanya ang mga mata nito na natatakloban ng makapal na salamin. Saka lumapit kay Regine at sa tulips na hawak ng binata. Siguradong siya naman ang sisihin ng matandang guro. She always did. Had another fight with your lover, Miss Cassidy? Nakataas ang kilay na tanong nito. She almost rolled her eyes again. How she hated this splinter. The whole semester. Wala na itong ginawa, kundi ibuntun sa kanya ang sisi sa tuwing may kaguluhan. May it be a stupid quarrel between her suitors or girls blaming her. Because of a certain guy. Dump them. Kasalanan ba niya kung ipinanganak siyang maganda? Hindi sa pagmamayabang. Pero isa siya sa maituturing na Helen of Troy sa kanilang college. Halos magka-frat war na sa pagitan ng mga grupo ng mga lalaking nagkakagusto sa kanya. At majority yata ng female populations ng school nila ay galit o naiinggit sa kanya. Dahil sa nagpapakyut pa rin sa kanya ang mga boyfriends ng mga ito. At dahil wala namang boyfriend si Miss Catriona, sigurado siyang inggit lang ito. Kung normal na araw siguro, ay baka hindi na lamang niya pansinin ang kanyang profesor. Nangako siya sa ama niya na hindi na siya gagawa ng panibagong kaguluhan. Matiwasay niyang napangatawanan iyon nitong mga nakaraang buwan. Pero wala siya sa mood magpakabait ngayong araw. Feel niyang magmaldita. Ironically, dahil na rin sa magaling na ama niya. Tumayo siya at taas noong lumapit sa nakinaiinisang guro. What it is with you, Miss Catriona? Ganoon na ba talaga kadal ang love life mo? Kaya pati nang sa akin, pinakakailaman mo? Sarkastiko niyang tanong. Kitang-kita niya kung paano lumatay ang matinding galit sa mukha nito. Oh, I forgot. Wala palang magiging dal.
Dahil wala ka namang love life in the first place. Dugtong niya. Nang uuyam ang ngiti. Nagtawanan ng ibang mga kaklase niya. Ang iba ay napailing na lang sa ginawa niya. Lalong naging nakakatakot ang dati na nakakasindak ng mukha ni Miss Catriona. Para na itong dragon na nakahandang magbuga ng apoy. Miss Cassidy, sumama ka sa akin sa guidance office at doon tayo mag-usap. Anito. Saka hinaklit ang kanyang braso at hinila siya palabas. Let me go. Itinulak na ito palayo. Napakalakas yata ang tulak niya dahil natumba ito sa sahig. Some students came to her rescue at once. Alam mo na siguro ang parusa sa disrespect at assault sa isang faculty, Miss Cassidy. Naningkit ang mga matang tanong nito sa kanya nang makatayo. Nakipagsukatan siya dito sa titig nito. Let me guess. Suspension? O baka naman expulsion? Inaasahan mo na bang kakabahan ako? Well, let me tell you something. Old Miss Catriona. Nakahalukip-kip na sabi niya. I don't care. Tumalikod na siya at lumabas ng classroom. Narinig pa niya ang pahabol na banta ng kawawang guro na napagbunto na niya ng inis. Kirsten Cassidy, sigaw ng babae. I'll do everything in my power. Huwag ka nang makabalik sa school na ito. As if I want to go back. Natatawang sabi niya sa sarili. Tinungo niya ang parking lot na kinaroroonan ng kanyang olive green sports car. Hindi siya natatakot kahit katiting kung ma-expel man siya. Dahil siya ang nag-iisang tagapagmana ng amang si Darren, isang businessman tycoon. She was a certified señorita. From her expensive sunglasses down to her Manolo Blahnik boots, and a señorita with attitude, for that matter. Hindi niya kailangan ang school na ito. Maraming universidad ang nangangailangan ng pera. Sa dividends pa lang ng mga shares na pag-aari nila, ay buhay na siya, kahit piliin niyang mag-asawa ngayon din. Pumasok na siya sa kanyang kotse, at pinaharurot iyon. Sigurado siyang makakatikim siya ng matinding sermon mula sa ama. Mabuti iyon. Gusto talaga niyang magpapansin sa kanyang ama. Gusto niya sa kanya matuon ang atensyon nito para makalimutan na si Laika. Ang babaeng kinahuhumalingan nito. Ang bagay na iyon. Ang ipinagningit-ngit niya. 2 weeks ago, nabalitaan niya mula sa empleyado ng kanilang kumpanya ang pagiging malapit ng daddy niya sa halos 3 buwan pa lang na sekretarya nito. She was devastated. Wala pang 1 taong patay ang kanyang ina. Diabetes ang sakit nito at nagkaroon ng complication. Hindi niya inisip na papalitan agad ito ng kanyang ama. She had nothing against her father, finding a new love life. Kaunting respeto lang ang hinihingi niya alang-ala sa namayapang ina. Sana man lang ay hinintay nitong lumipas ang first death anniversary ng mami niya. Ang talagang kinaiinis niya ay ang babaeng napili nitong ipalit sa kanyang ina ay si Laika Espinosa. The woman was a certified gold digger. Sinong matinong 23 years old na maganda at matalino ay papatol sa isang 55 years old na byuno na may anak pa. The Charlatan was only 4 years older than her. Sigurado siyang gusto lang nitong perahan ang kanyang ama. Aminado siya na may itsura ang daddy niya. At marami rin ang nagkakagusto ritong babae. Pero tiyak niya iba ang nagustuhan ng Laika na iyon. Ang sangkatutak na pera. Kaya gagawin niya ang lahat para hiwalayan ito ang kanyang ama.
By hook o by crook. Binuksan ni Cassidy ang kanyang closet at inis na kinuha ang pinakapaborito niyang damit. Isiniksik ang mga iyon sa isang luggage. Mga sapatos ang sunod na pinagdiskitahan niya. Lagay lang siya ng lagay sa bag hanggang sa mapuno iyon ng kanyang mga personal na gamit. Lalayas siya sa bahay nila. She was so angry at her father. Hindi niya matanggap ang sinabi nito pagkagaling sa business trip nito sa Thailand. Gaya ng inaasahan niya, napagalitan siya nito. Tinawagan umano ito ng school at ibinalita ang ginawa niya kay Miss Catriona. But that was not the reason why she was leaving. Sinabi kasi ng magaling niyang ama na sa mansyon na raw nila titira ang gold digger na si Laika. Ayaw man niya ay muli niyang naalala ang naging pagtatalo nila ng ama. Is this some kind of a joke? Dad, why would you even bring that bitch here? Tanong niya. Matalim siyang tinitigan nito. Stop calling her bitch. She's a good woman, and we both know that. Stop acting like a kid, and grow up. Malakas at galit na tinig nito. She was speechless. Iyon ang unang pagkakataon na pinagtaasan siya ng boses ng daddy niya. Iyon ang unang beses na kinastigo siya nito nang ganoon sa kabila ng mga nakaraang kalokohan niya. At dahil lang sa isang babae. Tears welled in her eyes. Pero pinatatag niya ang sarili at hindi pinayagan pang pumatak kahit ang isang luha mula sa kanyang mga mata. Why, Dad? Why are you doing this? Ginagawa niyo ba ito to punish me? Dahil ba may ginawa akong kalokohan? Ito ba ang parosang naisip ninyo para sa akin? Hurt was visible on her face. His father's face softened. Nilapitan siya nito at niyakap. Please, princess, try to understand. She's important to me. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Treat her well. Anito habang hinahagod ang kanyang mahabang buhok. Hindi nakatulong ang sinabi nito. Itinulak niya ito. At masama ang loob na tiningnan niya ito. I swear that kapag dinala niyo dito ang babaeng iyan, mawawala ako sa inyo. She threatened him and then walked out. Hindi niya akalaing matitiis siya ng ama. To her dismay, kanina lamang ay dumating ang gamit ni Laika sa bahay nila. Ang sabi ng driver nila, pinauna na raw ng daddy niya ang mga iyon dahil may dadaanan pa ito at ang batang-batang babaeng ito. Nang masiguro na ilagay na niya sa bag ang lahat ng gusto niyang dalhin, ay nagmamadali siyang lumabas ng kanyang kwarto. Sinubukan siyang pigilan ng yaya niya at iba pa nilang kasambahay. Subalit wala siyang pinakinggan sa kahit sino. Dire-diretso siyang pumunta sa garahe kung nasaan naroon ang kotse niya. If he thought I was kidding when I told him he's going to lose me, then he's wrong. Absolutely wrong. Mayabang na sabi niya sa kanyang sarili. Sisiguraduhin niyang matatauhan ang kanyang ama sa pagkawala niya. Pasasaan ba at hihiwalayan din ito ang Laika na iyon? Sukat sa naisip niya, ay napangiti siya at mas diniina niya ang pagkakaapak sa accelerator. At dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.